Shoutout dyan sa mga may hindi mag-alaga ng mga pusa. Ito, meron akong tips sa inyo about sa mga pagkain nila, na mga nagpapakain ng mga dry food. Sa akin kasi, pag laging dry food, pangit kasi maaari silang magka UTI. Yan. Ayun ang madalas sa mga sakit nila, UTI. Kailangan kasi, pero minsan lagyan nyo rin ng tubig pag ganun, nahaluan ko na, lagyan ko rin ng mga wet. Pero sa akin, ang ginagawa ko, mas maganda ay kalabasa. Kasi nga kalabasa, maraming nakukuhang resistensya. Yan. Ang ginagawa ko kasi, nilalaga ko yung kalabasa. Siyempre, iba-hiwain natin yan ng maninipis para madali siyang lumambot. Tapos ihalo natin yan sa ating dry food. Yan, tulad yan. Ayan, ganyan ginagawa ko. Ayan yun. Ayan yung nilaga na natin na kalabasa. Siyempre, dinurog natin. Yan, tapos lalagyan natin ng, ihalo natin sa dry food. Kaya ready to eat na sa akin mga pusa. Yan, gustong gusto nila lasa niyan eh. Kasi depende kasi yung dry food ko, iba yung iba yung panlasa nila eh. Talagang pinili ko talaga, maraming klase kasi lumalabas, pero ayan ang pinili ko. Kaso di ko pwede banggitin yung name ng aking ginagamit. Yan, tulad na itong hawak kong si Miming. Bata pa to, yung taba. Kasi yan eh, kasi mas mabisa sa kanila yan. Kasi maraming benefits ang kalabasa. Huwag lang puro dry food. Pero minsan kapag yung isda, inahalo ko rin minsan sa kalabasa para hindi sila magsawa. Kasi minsan kasi nagkasawa rin ang ating mga pusa sa kanilang kinakain. Kailangan huwag laging ganun ang flavor, kailangan pa iba-iba. Kaya ang aking mga Miming ay malulusog. Kaya sa mga dyan, alam nyo na, pwede rin ang kalabasa. Bisan carrots din pala, inahaluan ko ng carrots. Pero madalas lang yung ginagawa ng kalabasa. Ayan, sa kalabasa inahalo ko yan sa kanilang pagkain. Para the best, hinihila yung aking cellphone ng isang pusa dito sa likod. Itong ginagamit nating camera.